Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin nagulantang nako Garin at Ridon nagpanik na. And mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At ito na nga, simulan na po natin to. Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Inuugnay kay ako Bicol Party List Representative Zaldico, ang SunWest Incorporated, isa sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa pamahalaan. Dating House Appropriations Chairperson si Zaldico noong 19th Congress at taong 2019 naman ang maiulat na nag-divest na ito mula sa kumpanya. Ayon kay House Infra Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung may ebidensyang makapag-uugnay kay Congressman ko sa maanumalyang proyekto, ay iimbitahan nila ito sa pagdinig. Samantala, iginiit naman ni Navotas City Representative Toby Chanco na dapat lamang na imbitahan ang kapwa kongresistang si Zaldico sa legislative inquiry dahil sa umano'y bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 budget. Pero naniniwala naman si Ridon na hindi ang Infracom hearing ang akmang kumiting dapat tuminig sa isyung ito. Ngunit patuloy na naniniwala si Representative Chanco na walang patutunguhan ng House Infracom hearing sa maanumalyang flood control projects dahil may mga mambabatas anyang sangkot mismo dito. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Napatuloy ito na nangyayari. Nagbago na ang chairman ng Committee on Appropriations, nangyayari pa rin. At tila ako, nung pag-aral ko ng 2026 proposed NEP, merong mga napasok na flood control projects na hindi nanggaling sa baba. Mr. Chair, with due courtesy to my colleagues, yes, tumbukin natin later ang Committee on Appropriations, but for now, we have the officers that resigned. I'm not sure if it is already accepted, officials of the Department of Public Works and Highways. We need to know paano ito nangyayari. And also, Mr. Chair, if I move forward, the intent of this committee is to exercise of oversight powers to put in and instill measures para hindi na maulit. Instead of focusing on a single situation, as reiterated, as conveyed by my very good friend, Congressman Ungap, baka pwedeng, we can invite them. We can invite a colleague who is not a member of the four committees. So the former chairman of the Committee on Appropriation is not a member of all the committees here. Pwede naman niyang imbitahin. Why do we have to put on motion? Let us not make the investigation personal. Let us all work together so that in the 2026 budget, while we are ongoing the deliberation, let us identify yung mga singit na flood control projects, yung mga cat's eye na nandiyan pa rin at hindi pa rin natatanggal. Let us do our job by putting a permanent seal to dollies to all these anomalous things. With that, Mr. Chair, may I appeal to my colleagues? Yes, let's invite the personalities mentioned. Let's do away with motions and divisions of the House because we are losing focus. Balikan natin, ano bang iniimbestiga natin? Na mapunta ang pera ng taong bayan sa tamang proyekto. Na mapuntahan ang investigasyon sa dapat na mga baguhin, that we have a new secretary, that we will be helping him, maybe put everything in place, all the safety measures, at yung mga admin orders, executive orders na nandiyan dyan, tanggalin na natin while we are all here. So again, Mr. Chair, may I repeat my appeal. The focus of our investigation is to nip the bud, putulin ang ugat para hindi na ulit tumubo. And with that, Mr. Chair, let's move forward to the interpellators that have signified their intention to ask questions. So yan mga kababayan, putulin daw ang ugat. Sino ba ang ugat? Ang tanong nga mga kababayan, sino ba ang ugat ng korupsyon? Hindi ba nanggagaling dyan sa House of Representatives? At isa nga po sa tinuturong ugat mga kababayan ay itong si Zaldico. At malamang sa malamang may kinalaman din po dito. Ito, opinion lang po ito dahil nga po sa magkadikit, dikit sanggang dikit itong si Speaker Martin Romualdez at si Zaldico. At hindi rin naman mangyayari ito kung hindi po pinahihintulutan ni Speaker Martin Romualdez yung ginagawa ni Zaldico.
Diba? Sabi nga po ni Vice President Sara Duterte, dalawa lang po ang may hawak ng pera ng bayan. Yan po ay si Saldico at si Speaker Martin Romualdez. At speaking of Saldico, mga kaubayan, nako, ito po ang balita kay Saldico. Ayan o, mga kaubayan, sabi po dito sa balita, Saldico bumaba ang BP. Nako. Ayon kay ako Bicol, Representative Alfredo Gabin Jr., bumaba umano sa 90/60 ang blood pressure ni Saldico, ni Representative Saldico. Dahilan kung bakit pinayuhan ito ng doktor na manatili sa Amerika para sa extensive check-up. Yun, no? Ang galing ng mga palusot, mga kabayan. Yan, mananatili na sa Amerika. Hindi na siguro babalik dito kasi malaki po ang posibilidad na hindi na po bumaba ang BP, hindi na maging normal ang BP ni Saldico. 'Di ba? Kasi may issue dito sa Pilipinas eh. Ang mga pag humupa ang issue sa flood control project, baka humupa na rin ang blood pressure ni Saldico. Biruin nyo yan, mga kababayan. Dahil may kinahaharap. Pero eto kung Duterte ang pinag-uusapan ngayon, baka kahit may sakit itong si Saldico ay umuwi ito sa Pilipinas. Para lang banatan si President or si Vice President Sara Duterte, di ba? Nako talaga, oo. And I believe the Honorable Erice, as I earlier talked to him, is amenable to inviting a colleague. Kung hindi dumating, then let's discuss that. But is that the solution? Because any member of Congress will change. Any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Thank you. Congressman Taco din, Congressman Mr. Chair. Yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung ang isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasahan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-imbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USP. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin hindi Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. I have the floor. I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to, on the I have record, the floor. On the record, Mr. Chair. I have the floor. We did not refuse to invite. I have the floor. Mr. Chair, motion to suspend. Mr. Of the motion, particularly because subject of the inquiry today are specific project, and this is something we understand that budget preparation is within the context of. So yan, mga kababayan, share ko lang po itong picture na ito, ano? Ayan, Si Sara Diskaya yan, mga kababayan, pero I think edited lang po yan. Pero sabi po dito sa caption, napanood ko na dati. Napanood ko na to dati. Yan o. Sino po bang politiko ang napanood yung naging ganyan? Matapos pong may mga kaso or something na kinasuhan or something na guilty. Diba? Ang dami po. Yan nga po si Saldico, diba? Ini-example natin. Ngayon, bigla na lang nagkasakit. O, diba? Naka-prepare yung sakit niya. Naka-prepared na po yung sakit niya para dito sa anomalyang ito. Si Sara Diskaya naman po yan, mga kababayan. No? May mga politiko pong ganyan. Ako, napanood na po natin yan sa mga kababayan. No? Ang natatandaan ko, may nakalagay na ganyan sa liig. Sino ba? Comment nyo nga, mga kababayan, pero sa palagay ko si Gloria Macapagal Arroyo eh. Implementation of infrastructure projects. I think we would want to focus on specific projects that have been inspected by the President today. The further that we delay discussions on the matter,
I think the public will be more frustrated with Congress. So what is the pleasure of Congressman Eric, Your Honor? Mr. Chair, if that's the case, I would like to defer my motion because I would like to consult staff kung itong mga 100 billion na versions sa 2025 budget ay may mga nakasamang those projects as the President had mentioned in Revelation. So, consult ko kung wala po dito, I will withdraw my motion. Pero kung meron, I will insist. So, Mr. Chair, I would like to request the chair my earlier. Thank you, sir. Get the motion. Point of order, just inquiry from the movement. So when he moves for the deferment, So yan mga kababayan, ito pa, i-share po natin ito. Nako, si Speaker Martin Romualdez, ayan o. Sabi po dito mga kababayan, Romualdez nangakong lalabanan ang korupsyon. Nako, napakalaking question mark nito. Hindi kailanman kukonsintihin ng mababang kapulungan ang korupsyon. Ayon po yan kay Speaker Martin Romualdez. Anong hindi kukonsintihin na mga congressman nga ang involved dito po sa flood control project na ito? Huwag niyo pong lulukohin ng taong bayan. Nako po. Kitang-kita na nga na niloloko niyo ang taong bayan. Tapos ganyan pang sasabihin niyo. Buti sana kung may maniwala dito mga kabayan. Teka, tingnan po natin yung comments yan o. Ay nako. Investigation by the crooks itself so funny. It's a prank. Totoo nga, pinaprank lang tayo ni Speaker Martin Romualdez mga kabayan. Huwag mo nang paikutin ang taong bayan, hindi naman tanga ang mga Pilipino. Correct. Diba? Mag-resign ka kung gusto mo talagang labanan ang korupsyon. O yan mga kabayan at marami pang iba. Nako, dragon na naman, ni Dili naman ni buhaya. Baka dragon na daw, baka hindi na buhaya to Ay nako. Yan mga kabayan, medyo hindi maganda ang mga comments dito. of his motion earlier, not really withdrawing the motion. Why take it? Okay. As I said, Mr. Chair, I'm not withdrawing my motion. I'm just deferring my motion to order to consult my staff whether 100 billion insertion in the 2025 budget includes those projects as mentioned by the. So, in order to be fair. Senate. I'm sorry, Mr. Chair. I have to. Senate, back to our colleague, the near minority leader. You were actually mentioning about the BICAM earlier. And really, it's supposed to be part also of my questions later. Nobody has ever seen, as far as I know, the BICAM Committee Report 2025 has not been released in a copy. So there are. So anyway mga kababayan, ito, pasadahan po natin ang balitang ito. Sa kabila po ng mga flood control anomalies, flood control ghost projects, no? At mga kickbacks dyan po sa House of Representatives or dito po sa DPWH. Ito po mga kababayan ang balita. Okay. House tackle 881 billion public works budget amid flood control anomalies. Sa kabila po yan ng mga anomalya, ito pinag-uusapan po nila itong 881 billion budget. Hindi natin alam kung a-approvean ba ito, no? Baka marami po ang umangal or something na dumepensa dito po sa 881 billion na flood control project alone ng DPWH or DPWH budget na ba lahat ito? Or kung sa flood control project lang ito? Anyway, maging ganun pa man mga kababayan,
'di ba? Mayroon pong nagagawang korupsyon or ginagawang korupsyon ang DPWH sa kaban ng bayan. Hindi ba pwedeng wag na lang muna sila bigyan ng budget ngayon? Ha? Hindi naman siguro mamamatay ang mga Pilipino. Hindi naman siguro, 'di ba? Hindi naman siguro magugutom ang mga Pilipino at mamamatay ang mga Pilipino. Dito po kung hindi po bibigyan ng pondo ang DPWH. Ano po sa palagay niyo mga kababayan? Do you agree? Meron niyang nag-suggest, no? Sino bang senador ang nag-suggest, no? Na wag lang munang bigyan ng pondo ang flood control project, or mas maganda kung ang DPWH ay hindi lang muna bigyan ng pondo, di ba? Sa iba na lang muna ibigay. Or wag na lang ibigay para makatipid po ang Pilipinas. Di ba? Ganun din naman ibibigay natin, kukurakutin lang, magkakautang pa tayo sa ibang bansa o sa World Bank, di ba? O sa anumang bangko. Okay? Di ba mas maganda, wag na lang po nang bigyan ng pondo yan, makatipid pa tayo. Ano po sa palagay niyo mga kababayan, ano? I-comment nyo na lang po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga karabin natin. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.